Kwento po ito tungkol sa isang nakakatakot naming karanasan. Sana po ay mabasa mo. Taong 2016, nang lumipat kami sa isang lumang paupahan sa QC. Tahimik lang po ang lugar. Mukhang matagal nang nakatayo ang paupahan na yon. Hanggang ikalawang palapag lang yun, pero sabi ay wala daw umuupa sa itaas. Lahat ay nasa baba lang. Dahil parehong may trabaho ang mga magulang ko at ako naman ay isang estudyante, kumuha sila ng yaya para may magbantay at mag-asikaso sa bunso kong kapatid na si Mika, 5 taong gulang. Ang pangalan ng yaya ay si Ate Lani. Tahimik lang siya, masipag at bihirang lumabas. Sa unang linggo ay wala namang kakaiba. Maliban na lang kay Mika na madalas magsalitang mag-isa habang naglalaro. Isang gabi, narinig ng nanay ko na parang may kinakausap si Mika sa itaas. Wala siyang kasama at wala din doon si Ate Lani. Tinanong ng nanay ko kung sino ang kinakausap niya. Kay ate na nakaitim, yung kaibigan ni Ate Lani. Inisip na lang ng nanay ko na baka imahinasyon lang ito ni Mika. Pero doon na nagsimula na may sunod-sunod na kababalaghan na nangyayari. Tuwing madaling araw ay may mga tunog sa itaas, mga yabag, yung parang ang daming tao sa taas, pero wala namang nakatira doon. Gabi-gabi ding inaapoy ng lagnat si Mika. Isang araw ay nakita ng tatay ko si Ate Lani na nakaupo sa may hagdan, tulala at parang kinakausap ang sarili. Okay ka lang, Lani? Bakit andyan ka? Tanong niya pero hindi sumagot si Ate Lani. Nakatingin lang siya sa itaas. Kinaumagahan ay tinanong ni nanay bakit siya nasa hagdan. Namula noon si Ate Lani at mahina niyang sinabing, Ate, may babae po sa itaas. Lagi niya po akong kinakausap. Lagi po siyang nagpapakita sa akin. Mahaba ang buhok, nakabistida, at laging nakatayo sa tapat ng isang kwarto. Mukhang ayaw niya po sa bata. Nung gabi na yon, nagising si Mika na sumisigaw. Pawis na pawis at yakap ang unan. Takot na takot siya. Nung pinuntahan namin siya ay merong pasa sa binti ang bata. Ate, nagagalit po sa kanya yung babae. Dapat umalis na po tayo dito, sabi ni Ate Lani. Anong kasalanan ng bata sa kanya? Bakit siya magagalit? Isa pa hindi natin siya kilala, sabi ng nanay ko. Nagulat kami kinabukasan nang hindi namin makita si Ate Lani. Nakita lang namin ang iniwan niyang sulat sa loob ng kwarto niya. Ate, pasensya na po sa pag-alis. Natatakot lang po ako doon sa babae dahil binubulungan niya po ako lagi at inuutusan na saktan si Mika. Bago niya pa po ako masaniban, ay nagdesisyon na lang po akong umalis. Ayoko pong saktan ang bata. Hindi pa namin lubos na maintindihan noon kung ano ang gusto noong babae na sinasabi ni Ate Lani. Kaya naman nagtanong kami sa caretaker kung anong meron sa lumang paupahan. Matagal na daw nangyari noong may nakatirang isang pamilya sa itaas
at meron silang yaya. Yung yaya daw na yun ay sobrang mapanakit sa kanyang alagang bata. Na sa tuwing sila lang ang naiiwan doon sa kwarto, ay minamaltrato niya ang anak ng amo niya. Hanggang sa nahuli ng mga amo nito ang aktong pananakit sa anak nila. Sa sobrang galit nito sa yaya, ay tinulak nila ito sa hagdan dahilan para mamatay ito. Agad namang tumakas ang pamilya na yon, kaya hanggang ngayon ay hindi na pinaupahan pa ang ikalawang palapag dahil sa nangyari. Sa tagal ng panahon ay nanatili ang kaluluwa ng yaya na yon, at sa tuwing may bata ay gusto nitong saktan. Noong nalaman namin yon, ay agad-agad na din kaming umalis sa paupahan na yon. Dala ng takot na baka may masamang mangyari sa kapatid kong si Mika. Baka saktan pa siya ng espiritu ng yaya. Mapagpalang araw, ako si Mariel, taga Maynila. Ibabahagi ko lang ang naranasan namin tungkol sa nakuha naming yaya, si Yaya Elena. All around siya sa amin, tagaluto, tagalaba, tagahatid ng mga bata sa eskwelahan. As in lahat ng gawain ay kaya niya. Hindi siya dumadaing o nagrereklamo ng pagod. Mabait siya at talagang tinuring na namin siyang kapamilya. Mahigit 1 taon na siya sa amin. Nasanay na kami sa kanya at ganun din naman siya sa amin. Sa 1 taon na yon, ay never naming nakasama sa hapagkainan si Yaya Elena. Nahihiya daw siyang sumalo sa amin, kaya andun lang siya sa kusina at mag-isang kumakain. Dumating ang araw na napapansin namin na laging nauubos ang pinamimili naming karne. Dati naman ay hindi yun nangyayari. Kaka-grocery lang ng mga stock na karne sa ref, ilang araw lang ay agad itong nauubos. Na dapat ay hindi ganon dahil ang mga anak ko naman ay hindi masyadong mahilig sa ulam na karne. At kami naman ang asawa ko, dahil laging late nang nakakauwi, ay mas pinipili na lang namin na mag-take out sa mga fast food. Kaya napagdesisyon na namin ng asawa ko na wag na munang bumili ng maraming stock na karne sa ref. Yung pagtataka namin na yun ay hindi na lang namin binanggit kay Yaya Elena dahil baka pagsimulan pa yon ng hindi pagkakaunawaan. Isang umaga habang nagre-ready na kaming pumasok sa trabaho at ang mga anak naman namin sa school, nagulat kami dahil hindi namin makita si Yaya Elena. Pinuntahan namin siya sa kanyang kwarto at naabutan namin siyang nakahiga sa kama at balot na balot ng kumot. Laking gulat ko nang tanggalin ko ang kumot at nakita kong putlang-putla ang mukha ni Yaya Elena. Ang itim ng baba ng mata niya, hinang-hina siya at inaapoy siya ng lagnat. Agad ko siyang tinanong kung gusto ba niyang isugod na namin siya sa ospital, pero ayaw niya. Pinaghandaan ko lang siya ng makakain, tubig at gamot para kahit papano ay mabawasan ang kanyang nararamdaman. Dahil sa pagkakaroon niya ng sakit, ay ako na lang muna ang maghahatid sa mga bata sa eskwelahan. At hinayaan na muna namin magpahinga si Yaya Elena. Noong kinagabihang umuwi kami, ay ganun pa din si Yaya Elena. Matamlay pa din at inaapoy pa din ng lagnat. Hindi din niya ginalaw ang pagkain at tubig at gamot na hinanda ko sa kanya noong umaga. Yaya, paano ka gagaling niyan? Ayaw mong kumain? Ayaw mong uminom? Ano bang gusto mo? Tanong ko.
Habang nakatalakbong ay sumagot ito sa akin na may malaking boses. Gusto ko ng karne. Nagulat pa ako noon dahil parang hindi si Yaya ang nagsalita. Lumabas ako ng kwarto niya at kinuha ko ang tinake-out namin na pagkain para sa kanya. Bumalik ako at iniwan ko yon sa may lamesa. Yaya, hindi na muna tayo magkakarne. Ito, pinag-take-out ka namin ng pagkain. Ito muna ang kakainin mo. Hindi pa din siya bumangon noon, kaya iniwan ko na lang siya. Kinagabihan, 12:00 na ata ng gabi noon, nang bigla akong magising dahil sa maingay na parang nanggagaling sa likod ng bahay. Ang ingay ng aso, pati pusa, parang nag-aaway. At may mga kalabugan din na kasama. Bumangon ako para tingnan at para bugawin ang maiingay na pusa at aso. Pagdaan ko sa may kusina, malapit lang kasi doon ang kwarto ni Yaya Elena. Nakaangat ang pinto ng kwarto niya. Tiningnan ko ito at sinilip. Pinuksan ko ang ilaw pero wala doon si Yaya. Tinuloy ko ang paglalakad papunta sa likod ng bahay kung saan maingay ang mga pusa at aso. Nagulat ako dahil magulo doon. Nagkalat ang maruruming damit. Ang mga timba ay nakatumba. Basta parang binagyo yung likod ng bahay. Hanggang sa may narinig akong may humahangos. Parang may ngumunguya. Ang lakas dahil naririnig ko ang pagnguya sa buto. Konting lakad ko pa noon, may nakita akong nilalang na nakaupo na parang may ninangasab na kung ano. Hindi ko pa maaninag dahil madilim at hindi na siya abot ng ilaw. Binuhay ko ang flashlight ng dala kong cellphone. Nanlaki ang mata ko. Si Yaya Elena. Tumayo ito at humarap ito sa akin. Hawak ang isang dugoang pusa. Wakwak ang tiyan nito at nakalabas ang mga bituka. Halos masuka ako at nang akma siyang lalapit ay kumaripas ako ng takbo. Sinarahan ko ang pinto at dali-dali kong ginising ang asawa ko. Gising! Gising! Si Yaya Elena! Aswang si Yaya Elena! Pagkatapos nun ay may kung anong kumalabog sa bubong. Nagwawala na parang isang galit na hayop. Tumawag kami ng gwardya at mga tanod sa subdivision namin para matulungan kami sa nilalang na nasa bubungan namin. Pero bigo sila dahil hindi nila ito nadatnan at bigla na lang itong naglaho. Sinamahan ko sila sa likod ng bahay namin at nakita din nila na gulong-gulo doon na parang binagyo. Nakita din namin ang naiwang pusa ng inaangasab ng aswang kanina lang. Naglaho na si Yaya Elena. Isa talaga siyang aswang. Alam ko. Nakita ko. Ang mukha at ang mata niya na pulang-pula. At meron siyang mahabang pangil. Hindi ako makapaniwala noon na nakasama namin ng matagal ay isa palang aswang. Sobrang galing dahil hindi man lang namin nalaman agad na isa pala siyang aswang. Kung hindi dahil sa mga karne na madaling naubos sa ref, malamang ay hindi namin nalaman kung ano talaga siya. Siguro ay nanghina si Yaya Elena nung hindi na siya makakain ng mga fresh na karne.
kaya wala siyang choice, kundi kainin na lang ang pusa ng kapitbahay. Sinunog na namin lahat ng mga gamit niya. Nagpapasalamat pa din kami dahil hindi niya kami naisipang lapain at gawing pagkain. Siguro ay mas nangibabaw pa rin sa kanya yung pagtanggap namin sa kanya noon bilang isang tunay na pamilya. Ako po si Tali. Sana mabasa mo ang kwentong aking ibabahagi. May asawa ako, si Rodel, at meron kaming anak. Isang 10 taong gulang, si Chloe, at isang 3 taong gulang, si Tonton. May maayos naman kaming trabaho. Sa opisina ako, at ang asawa ko naman ay isang nurse. Naisipan naming mag-hire ng yaya para sa anak naming si Tonton. Dahil hindi talaga kakayanin kung mag-stop ang isa sa amin ng asawa ko sa trabaho. Naghanap kami ng yaya. Anak daw yon ng kakilala ng nanay ng asawa ko. Nasa 19 pa lang siya, si Linda. Tinanggap na din namin kahit wala siyang maipakita na documents. Ang pinanghawakan namin ay yung kakilala siya ng nanay ng asawa ko. Kasi may tiwala kami na matino. Dahil syempre kakilala siya ni nanay. Ang magiging trabaho niya ay magbantay ng bata. Walang kahirap-hirap. Nung una ay okay siya. Syempre pakitang gilas. Pero napapansin ko na lagi siyang nakahiga. Parang tamad na tamad. Feel at home siya. To the point na napapabayaan niya na ang anak kong si Tonton. May nangyari pa noon na pagkagaling namin sa trabaho ay nadatnan naming may bukol sa noo si Tonton. Grabe yung pikon ko noon. Yun na nga lang ang gagawin niya. Bantayan lang ang anak ko, hindi pa niya magawa. Habang nagbubunga nga ako sa kanya, ay parang ayos lang ito kay Rodel, na wala siyang reaksyon, ni hindi siya nagalit. Pati ang anak kong si Chloe, parang ayos lang na nasaktan ng kapatid niya. Dumaan ang araw ay napapansin ko na laging nagpapatimpla ng kape ang asawa kong si Rodel. Doon sa yaya na si Linda. Kinausap ko ang asawa ko at tinanong ko kung kailan pa niya nagustuhan ang kape. Si Rodel po ay simulat sa pool ay hindi mahilig sa kape, kaya ganun na lang ang pagtataka ko. May isang beses na nagkaroon kami ng oras para mamasyal sa mall, mag-grocery at mamili ng mga damit para sa mga bata. Minsan lang namin yun magawa dahil busy kami sa trabaho. Kaya sobrang excited kong igala ang 2 kong anak. Nang nasa kotse na kami at nakahanda na, palingalinga pa si Rodel. Sinabi ko sa kanya na okay na kami ng mga bata at pwede na kaming umalis. Nagulat ako sa sinabi niya. Si Linda pa, hihintayin pa natin siya. Nag-init ang tenga ko at sinabi kong gala ito ng pamilya. Hindi dapat kasama ang yaya dahil andun naman ako. Ako ang mag-aalaga sa mga bata. Kumalma lang ako nang haplusin ni Chloe ang likod ko at sinabing, "Mama, relax lang. Minsan lang tayo lumabas. Sana wag ka na magalit." Kaya no choice ako. Tinanggap ko na lang kesa naman hindi kami matuloy. Titiisin ko na lang yung inis para din to sa mga anak ko kesa mag-away kami ni Rodel. Sa mall habang naglalakad kami, napatingin ako nang makita kong si Chloe ang nagtutulak ng stroller. Tumigil ako at kinausap si Linda. "Ikaw ang magtulak, hindi ang anak ko." Maya-maya nang pababa kami ng escalator, nagulat ako dahil binitawan ni Linda ang stroller. Nakangiti itong parang nakakaloko. Binilisan ko ang kilos kaya nahawakan ko agad
Dahil kung hindi ay baka nahulog na pababa ang anak kong si Tonton. Para akong sasabog sa galit, binulyawan ko siya hanggang sa umawat ang asawa ko. Bigla na lang nag-inarte itong si Linda. Nagiiyak siya sa asawa ko at sinabing nadulas daw sa kamay niya ang stroller. At laking gulat ko nang patahanin siya ng asawa ko. Sa sobrang inis ko ay nauna na kaming maglakad kasama ko si Tonton at Chloe at dumiretso na kami sa dep store para mamili. Nakasunod naman ang asawa ko at si Linda. Habang abala kaming magsukat ng damit ni Chloe at ni Tonton, lumapit na si Rodel kasama ang yaya. Laking gulat ko na sa isang sandali ay may dala ng maraming paper bag itong si Linda. Ang bilis naman yatang bumali ni Linda. Ang dami mong pinamili. Baka wala nang matira sa sahod mo, sabi ko. Libre po ito ni Kuya Rodel, sabi ni Linda nang ngumingiti na may kasamang pag-irap. Bago kami umuwi ay hindi pa tapos si Linda sa ginagawa niya. Napadaan kami sa shop ng mga mamahaling kwintas, mga alahas. At sinabi niya sa asawa ko na gusto niya daw nun. Akmang papasok ang asawa ko pero hinila ko siya. Binilisan ko siyang hilahin hanggang sa makarating kami sa sasakyan. Nang makarating na kami sa bahay ay agad akong umupo. Ang saya-saya ng mukha ni Linda. Paldong-paldo siya. Maya-maya ay laking gulat ko nang may inabot na pera sa kanya ang asawa ko. Rodel, ano yan? Tanong ko sa asawa ko. Nabanggit kasi ni Linda na may sakit ang nanay niya. Kaya yan binigyan ko siya para may pambayad sila sa ospital. Nagdabog akong pumasok na sa kwarto. Sinundan naman ako ni Rodel. At doon ay nag-usap kami. Sa kalagitnaan ng usap namin ay kumatok si Linda. Bitbit nito ang isang tasa ng kape. Doon ako nagsimulang maghinala. Sa loob-loob ko, bakit iinom pa ng kape ang asawa ko? Gabi na at may pasok pa siya kinabukasan. Hindi kaya ginagayuman ni Linda ang asawa ko? Magdamag kong iniisip yon dahil paano nga kung ganun ang nangyayari? Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sa paghihinala ko ay naisipan kong magpa-install ng CCTV sa bahay para naman malaman ko kung anong pinagagagawa ng magaling naming yaya. Nilagnat noon si Rodel at hindi makakapasok sa trabaho. Kaya naman, yung sa CCTV lang na monitor, doon ko lang siya chinecheck. Nagpalagay ako sa kwarto namin, sa kwarto ni Chloe, sa sala at sa kusina. Nagmamonitor lang ako noon sa camera. Sa kusina ay nakita ko doon si Linda. Mabagal lang itong naglalakad. Parang may ginagawa. Laking gulat ko nang makita kong nagtitimpla siya at meron siyang hawak na maliit na supot. Inilagay niya ito sa baso. Sabay inihalo. Nag-blurred ng onte yung part na yon ng monitor. Maya-maya ay umayos at saktong lumingon ng masama itong si Linda, na parang alam niya na nakatingin ako sa monitor. Ngumingisi pa ito. Umalis na siya at nang makita ko ay nasa kwarto na namin siya ni Rodel. Ipapainom niya ito sa asawa ko. Agad-agad ay naghanap ako ng isang albularyo na makakatulong sa akin para mapalayas ang babaeng yon. Tawag din ako ng tawag kay Rodel pero hindi niya ito sinasagot. Tinext ko pa noon si Linda. Sinabihan ko siyang lumayas na ng bahay kung ayaw niyang iharap ko sa kanya ang albularyo o kaya ay pulis. Nang dumating ako sa bahay ay andun pa rin siya. Ate, nasaan ang albularyo? Nakangiti nitong tanong.
Agad ay pinuntahan ko ang asawa ko. Hindi siya magising-gising. Pasimple kong tinext ang katrabaho ko na pumunta sa bahay at isama ang albularyong kakilala niya. Ano bang kailangan mo sa pamilya ko? Bakit mo to ginagawa? Tanong ko sa kanya. Gusto niya daw ng maraming pera at kailangan niyang gayumahin si Rodel para bigyan siya nito. Kesa magnakaw, ay panggagayuma na lang ang gagawin niya. Maya-maya ay dumating na ang albularyo. Pinagtulungan namin si Linda na maitali. Tila nagsasalita pa ito ng kung anong salita na hindi namin maintindihan. Sinabuyan siya ng asin ng albularyo at nagdasal ito. Naglalaban sila ng mga salita. Sabi ng albularyo ay malakas raw ang kapangyarihang itim ni Linda. Pero ganun pa man daw, ay kayang-kaya niya itong tanggalan ng bisa. Nang sabuyan ng albularyo ng asin si Linda, ay sumisigaw ito at ititigil na daw niya at tatanggalin niya ang gayuma sa asawa ko. Pinainom ng albularyo ng tubig na may asin at bago yun ay binulungan niya ito. Agad namang nagising si Rodel na tila takang-taka. Nakita niyang nakatali si Linda at tinanong niya kung sino ang babaeng yun. Sabi niya na hindi daw natuloy lumuwas yung yaya na kakilala ng nanay niya. So ibig sabihin ay huwad ang yaya na nakasama namin. Hindi naman pala siya ang dapat na magiging kasambahay namin. Dahil sa nangyari ay pinaubayan namin sa albularyo ang huwad na yaya. Ang albularyo na daw ang magtatapon kay Linda sa lugar nito. Halos hindi makatingin sa amin ng diretso si Linda sa sobrang kahihiyan. Kailangan niya pang gumamit ng itim na mahika para lang makakuha ng pera. Nakakalungkot na may mga ganitong klase ng tao na kailangan pang mandin lang ng kapwa.